Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2071 Kooperasyon. Sino ka, ang pang-anim na ranggo na Eternal Monarch? Bakit mo kayang tiisin ang napakaraming pag-atake mula sa akin nang hindi nasaktan? Ang ninuno ng 5 elements na si Dao ay hindi maiwasang magtanong. Gusto mong malaman, palitan mo. Bahagyang nakataas ang bibig ni Yezuan. Ang sagot na ito ay nagpagalit muli sa ninuno ng 5 elemento na si Dao at pinatay si Yezuan. Sumunod, ang Sword God clone ay naging passive. Hindi, ito ay dapat na matalo mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, ang kanyang matigas at hindi masisira na katawan ay kayang tiisin ang lahat ng pag-atake ng mga ninuno ng 5 elements Dao. Sa kabilang panig, ang kanyang bathala at ang mga matatanda ng puno ay nilabasan na ang 5 elements or veins, at wala nang natira. Ang lakas ng labanan ng 5 elements swordsman ay tumaas sa isang tuwid na linya. Gayunpaman, ang 5 elements swordsman ay pinatay ng mga ninuno ng 5 elements Dao ngayon lang, kaya may cooling time, at hindi na siya maaaring ipatawag ngayon. Ngayon ako ay isa na lamang sa ika-6 na baitang Eternal Emperor. Maliban sa Divine Sword Art, hindi ako maaaring magdulot ng pananakot sa matandang ito. Mas mabuting mag-upgrade muna ako. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay umalis sa 5 Elements Road at tumangay patungo sa isang kalapit na lakas. Sa malapit, mayroong ilang puwersa sa parehong antas ng 5 Elements Dao, at ang kanilang pinakamalakas ay half-step dominated din, ngunit ang kanilang lakas ay magiging mas malala ng kaunti kaysa sa mga ninuno ng 5 Elements Dao. Yezuan, dapat niyang gamitin ang mga ito para pagbutihin ang kanyang lakas. Tuldok, tuldok, tuldok. Dahil sobra ang ginawa ni Yezuan, tinalo ng ninuno ng 5 Elements Dao si Yezuan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa nakalipas na 3 araw at 3 gabi, ang Sword God clone ay nagtiis ng hindi kilalang bilang ng mga pag-atake, kahit na ito ay isang second-rank half-step master, na inaatake ng mga ninuno ng 5 Elements Dao ng ganito, natatakot akong mahulog ito. Makikita kung gaano nakakakilabot ang lakas ng mga ninuno ng 5 Elements Dao. Anak, ano ang ginawa mo para matiis ang napakaraming pag-atake ng matandang ito, ngunit hindi ka nasaktan? Sa ika-4 na araw, muling nagtanong ang ninuno ng 5 elemento na si Dao. Gayunpaman, maaaring manhid si Yezuan, o maaaring dahil ang kanyang puso ay nasa Diyos, kaya tamad siyang sumagot. Ngunit sa sandaling ito, ang ninuno ng 5 elements Dao ay biglang huminto, na medyo nagulat kay Yezuan. Bakit, pagod ka ba? Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ng Sword God clone. Sisirain mo ang 5 elements Dao ko, at hindi kita kayang patayin. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Walang magawang tanong ng ninuno ng 5 elements Dao. Sa mundo, ang pinakamalupit ay nasa harap mo ang kalaban, ngunit hindi mo siya kayang patayin. Sobrang lungkot. Huwag kang mag-alala, malalaman mo ang gagawin mamaya. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Sa oras na ito, ang kanyang destiny level ay napabuti ng gusto kumpara sa 3 araw na nakalipas. Sa loob ng 3 araw, binisita niya ang 2 puwersa sa parehong antas ng 5 elements Dao, at lahat sila ay kinalikot nila. Sa oras na ito, malapit na siyang masira. Medyo nagulat ang ninuno ng 5 elements Dao, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagbabago sa hininga ni Yezuan. Ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang emperador na walang hanggang ika-7 baitang. Sa isip ni Yezuan, isang system prompt ang tumunog. Sa wakas ay nakalusot, kaya ngayon, maaaring may kakayahan si Yezuan na labanan ang mga ninuno ng 5 elements Dao. Matanda, mag-away na naman tayo. Sa oras na ito, kumikislap ang mga mata ni Yezuan, at bigla niyang tinawag si Shulao at ang iba pa. Siyempre, ang mga punong matatanda ay hindi isang banta sa mga ninuno ng 5 elementong Dao. Sa pagkakataong ito, ang trump card ni Yezuan ay ang 5 Elements Swordsman. Humph! Ang ninuno ng 5 Elements na si Dao ay sumangot ng malamig, at agad na pinatay ang mga lumang puno. Gayunpaman, nang bumagsak ang kanyang pag-atake sa 5 Elements Sword Attendant, hindi niya agad napatay ang 5 Elements Sword Attendant, ngunit dinala pababa. Ano?
Nagulat ang 5-star ancestor. Kalimutan si Yezuan, bakit may halimaw na naman ngayon? Naramdaman niya ito saglit at nalaman niyang naresolba na ng 5-element swordsman ang kanyang pag-atake sa 5 elements. At pagkatapos ay sinira ng kanyang destiny attack ang 5 elements defense ng 5-element swordsman. At nahulog lang sa 5-element swordsman matapos itong hamina. Mabuting tao. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang 5-element swordsman, na nataman at lumipad palabas, ay biglang naglaslas ng espada, papalapit sa ninuno ng 5 elements Dao. Mga tips sa pag-ukit ng mga insekto. Ang ninuno ng 5 elements road ay malamig na sumangot at itinaas ang kanyang kamay para hamarang, ngunit nagulat siya na ang pag-atake ng 5 elements sword attendant ay natalo ang kanyang kapangyarihan ng 5 elements. Ang hamarang sa pag-atake ay ganap na destiny defense. Sa kabutihang palad, hindi na siya isang walang hanggang emperador, ngunit isang half-step master. Sa ngayon, ilalabas niya lahat. Bagamat si Yezuan ay nakapasok na sa ikapitong ranggo na walang hanggang emperador, may malaking agwat sa pagitan ng walang hanggang emperador at ng kalahating hakbang na master. Kung si Yezuan ang 9th rank Eternal Emperor, maaari siyang lumaban. Pero ikapitong baitang pa lang niya ngayon. Oo naman, ang swordsman ng 5 elemento ay inulit ang parehong mga pagkakamali, at pinatay ng ninuno ng 5 elemento na si Dao, na pinangungunahan ng kalahating hakbang, tulad ng araw na iyon. Anak, ano pa bang meron sa'yo? Ang ninuno ng 5 elements na si Dao ay tumingin kay Yezuan gamit ang matandang mata na iyon. Hindi kita matutulungan sa ngayon, ngunit hindi ako nag-aalala, dahil maaari kitang alagaan sa loob ng 1 buwan ng pinakamaraming. Mabagal na sabi ni Yezuan. 1 buwan. Halos tumawa ng malakas ang ninuno ng 5 elements Dao. Isa siyang half-step master, at nakalimutan na niya kung ilang taon na siyang nilinang mula nang siya ay isilang. Ngayon, sinabi ni Yezuan na maaalagaan niya siya sa loob ng 1 buwan, na nagpatawa sa kanya ng malakas. Boy, you are very powerful, bakit hindi tayo gumawa ng deal? Sabi ng ninuno ng 5 elements Dao. Sinira ko ang sekta mo, at nakikipag-deal ka pa rin sa akin. Nagulat si Yezuan. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay nagsabi, napakaraming tao ang pinapatay mo. Hindi ba't nagsasaka ka lamang upang makuha ang mga kayamanan ng langit at lupa? May alam akong lugar dito, kung saan may magagandang bagay, ikaw at ako ay nagtutulungan, at ang ani ay pantay na hinati, paano? Anong magandang bagay? Naakit si Yezuan sa kanyang mga salita. Dapat ay isang magandang bagay na magawa ang isang half-step master na pinagnanasaan. Fang Kai, kung nakita mo ang aking lihim, kung gayon maaari ko ring sabihin sa iyo. Mayroon akong 5 kulay na banal na bato sa aking kamay. Ito ay isang kayamanan na nakuha ko sa aking mga unang taon, ngunit hindi ito gumagawa ng 5 elementong banal na bato ng tuloy-tuloy. Ang aking 5 elementong mineral na ugat ang pinakamahalaga. Ang pangunahing bagay ay hindi talaga ang 5 kulay na banal na bato, ngunit iba pa. Sabi, ng ninuno ng 5 elements Dao. Hindi, nagulat si Yezuan. Ang 5 elementong mineral na ugat, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang 5 kulay na banal na bato, ano yun? Ito ay isang patak ng maling dugo. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay nagsabi, ang pseudo-god na dugong ito ay naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Ginagawa nitong patuloy na gumana ang 5 kulay na batong Diyos, kaya't ang aking 5 elementong Orvane ay hindi mauubos, ngunit ito ay palaki ng palaki. Pseudo-blood. Matapos marinig ang pangalan, medyo nagulat si Yezuan. Sa wakas ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang Diyos, bagamat isa lamang itong huwad na Diyos. At pagkatapos, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay sumulyap kay Yezuan at gustong kunin ang 5 kulay na bato ng Diyos at dugo ng huwad na Diyos, ngunit naisip niya ang paraan ni Yezuan. Kung may nangyaring mali, ito ay magiging mahirap. Ang pseudo-god blood na ito ang susi sa tagumpay ng half-step domination realm. Hindi sinasadyang nakakuha ako ng ilang patak ng pseudo-god blood sa isang mapanganib na lugar sa ikapitong langit noong mga unang taon, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon, ang patak na ito lamang ang aking napino. Iyon lang, sinabi ng 5 elemento na si Dao Patriarch. Nang marinig ito, naunawaan ni Yezuan.
Kabanata 2072 Scarlet Forest. Ang pakikipagtulungan na sinabi mo ay pasukin ako sa mapanganib na lugar na iyon at makuha ang dugo ng pseudo-god. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mabuti, tumango ang ninuno ng Five Elements Road, kahit ako ay hindi kita kayang saktan. Kung tayo ay magsanib puwersa, baka may makuha tayo. Hindi naman masama, pero wala akong alam sa kaharian mo, sabi ni Yezuan. Ang patriarch ng Five Elements daw ay huminto at nagsimulang dahan daw ang magsabi, ang rurok ng 9th rank Eternal Emperor ay mayroon ng 79 na antas na tadhana. Hanggat ang 79 na antas na tadhana ay isinama sa prutas ng Dao, maaari itong gawing puso ng Daoist, upang makamit ang kalahating hakbang na dominasyon. Gayunpaman, ito ay isang half-step master lamang. Kung gusto mong ma-promote sa second rank at half-step master, kakailanganin mo ang pseudo-god na dugo. Para makalusot mula sa first rank half-step master tungo sa second rank half-step master, kailangan mong pinuhin ang 11 patak ng pseudo-god na dugo. Mula sa second rank at half-step master hanggang sa third rank na half-step master ay nangangailangan ng isa pang false step na dominasyon. Sa pamamagitan ng pagkakatulad, ang 9th rank half-step para mangibabaw sa peak ay ang pagpino ng 79 na patak ng false god blood. Kung maaari mong pinuhin ang 100 patak ng pseudo-god na dugo, pagkatapos ay maaari mong maabot ang kaharian ng dominasyon, at ang rurok ng kaharian ng dominasyon ay nangangailangan ng pagpino ng 900 at 79 na patak ng pseudo-god na dugo. Pagkatapos pinuhin ang 1,000 patak ng pseudo-god na dugo, makakamit mo ang hindi masisira na master, at ang rurok ng hindi masisirang master ay 9,900 at 79 na patak ng pseudo-god na dugo. Ang pagpino sa dugo ng pseudo-god ay kasing hirap ng pagpunta sa langit. Parang 5 patak lang ang pinino ko, kalahating hakbang na lang para mangibabaw sa gitnang yugto. Maraming sinabi ang ninuno ng Five Elements Dao, at pagkatapos makinig kay Yezuan, bahagyang tumango siya. Half-step upang duminahin ang kaharian, at ang bawat antas ay kailangang pinuhin ang 11 patak ng dugo ng huwad na Diyos. Upang mangibabaw sa kaharian, 111 patak ng pseudo-god na dugo ang kailangang pinuhin para sa bawat antas. At kapag naabot na nito ang kaharian ng hindi masisirang dominasyon, ito ay mas nakakatakot. Ang bawat antas ay talagang nangangailangan ng 1,111 na patak ng maling Diyos na dugo upang mapino. Ang pagpino sa pseudo-god na dugo ay tiyak na nagiging mas mahirap, at kahit na ang ninuno na ito ng 5 elemento ay nipino lamang ang 5 patak ng pseudo-god na dugo sa simula. Ano ang kaharian pagkatapos ng Undestructible Lord? Tanong muli ni Yezuan. Ito ay isang pseudo-god. Tanging ang walang kamatayang master na nagpino ng 9,900 at 79 na patak ng pseudo-god na dugo ang makakapag-fuse ng pseudo-god na dugo sa puso ng tao at i-condense ito bilang isang Diyos. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay sumagot, ang mapanganib na lugar na iyon ay dapat ang lugar kung saan nahulog ang isang pseudo-Diyos, kaya maraming pseudo-Diyos na dugo. Gayunpaman, ito rin ay lubhang mapanganib. Naggala-gala lang ako sa paligid, ngunit muntik na akong mahulog. Ano ang panganib doon? Tanong ni Yezuan. Kung tutuusin ay mayroon na siyang intensyon na makipagtulungan, ngunit bago pumunta, mas mabuting magtanong ng malinaw. May napakalaking kagubatan na kulay dugo, at ang mga halaman sa loob nito ay sasalakayin ang mga mananakop. Hindi ito ang punto ay mayroong isang nilalang na gumagala dito, tinatawag natin itong Diyos dugo na demonyo. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay nagsabi, ang Diyos-Diyos na demonyong ito ay sinasabing isang mutation ng dugo ng isang pseudo-Diyos, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay pambihira. Ang lakas ng Diyos dugo na demonyong ito ay nagbabago ayon sa dami ng pseudo-Diyos na dugo sa katawan. Ang higit pa, mas malakas ang lakas. Kahit ako, ang Diyos dugo ay nakipag-away sa isang ordinaryong demonyong iyon, mula sa 6 na patak ng dugo ng huwad na Diyos, natatakot ako na malalagay ako sa panganib na mahulog. Medyo maganda yan. Kapag nakapatay ka ng isa, marami kang makukuhang fake blood, sabi ni Yezuan. Hindi ganoon kadali. Kapag namatay ang demonyong may dugong ito, magwawala ito sa pagitan ng langit at lupa. Dapat mong kunin ang dugo ng huwad na Diyos sa lalong madaling panahon. Ang ninuno ng Five Elements Road ay umiling at sinabi, ang katawan ng demonyong may dugong Diyos na ito ay napakabilis na naglaho.
Kahit ako, isang patak lang ang maaari kong i-extract sa isang pagkakataon. Tanging ang nakuhang pseudogod na dugo lamang ang maaaring makolekta sa singsing ng Chenkon. Nakikita ko, bahagyang tumango si Yezuan. Gayunpaman, mayroon siyang sistema ng paglunok sa antas ng Diyos. Kung makatagpo siya ng bangkay ng demonyong may dugong Diyos, ang bilis ng pagpino ay dapat na mas mabilis kaysa sa mga ninuno ng 5 elements daw. Ang Diyos-Diyos-ong demonyong ito, ang pseudo-Diyos dugo na hindi pa pinino, ay babalik sa gitna ng madugong kagubatan. Sinasabing mayroong isang Diyos-Diyos-ong demonyong hari na may napakapangangilabot na lakas, at walang nakakaalam kung anong kaharian siya. Sa sandaling nabanggit ang Demon King of God Blood, ang ninuno ng 5 elements na si Dao ay hindi maiwasang manginig. Sa pamamagitan ng kanyang lakas, maaari siyang itali sa Diyos dugo na demonyo sa gitnang yugto ng unang orden. Iyon ay, ang Diyos dugong demonyo na nabuo ng 5 patak ng huwad na dugo ng Diyos. Kung ganoon, paano mo gustong makipagtulungan? Tanong ni Yezuan. Ikaw at ako ay magkapit kamay at sabay na pumasok sa madugong kagubatan, pumunta ka para tuklasin ang daan. Sabi ng ninuno ng 5 Elements Road. Ang defensive ability ng Sword God Clone ang pinakamakapangyarihang nakita niya. Pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi, hindi niya ito masira. At dapat ay makapasok na siya sa madugong kagubatan. Nako, subukan mo ito, ngunit bago yun, kailangan ko ng isang bagay, sabi ni Yezuan. Ano? Tanong ng 5 elements daw Patriarch. Ang malaking bilang ng Eternal Destiny Stones, 5 elements Divine Stones, at iba't ibang Eternal Emperor Artifacts. Sagot ni Yezuan, sinira mo ang sekta ko, at may hiniling ka sa akin. Nagulat ang ninuno ng 5 elements daw. Kung ganun, kalimutan mo na. Nagkibit balikat si Yezuan at sinabing, huwag mong isipin na isa akong half-step master, maaari mo akong iwan dito. Kung gusto kong umalis, kahit ang master state ay hindi ako mapipigilan. Ikaw, nang makita ang sinumpaang hitsura ni Yezuan, ibinalik ng ninuno ng 5 elemento ang kanyang mga salita at sinabing, kung kayo at ako ay magtutulungan, magkakaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay, anuman ang mangyari. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimula na lang siyang magbuhos ng mga gamit sa Chenkun Ring. Ang mga bagay na ito ay para kay Yezuan. Kailangan kong sabihin na ang mga ninuno ng 5 elements daw ay napakayaman. Kahit nadagdagan mo pa ang nakuha ni Yezuan ilang araw na ang nakalipas, natatakot ako na wala pa. Inilagay ni Yezuan ang mga bagay na ito sa lugar ng paglunok at sinabi, napakabuti, maaari kang umalis kaagad. Ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng ninuno ng 5 elemento na si Dao, ang Eternal Destiny Stone lamang, ay tinatayang sapat na para makalusot siya sa 8th rank Eternal Monarch. Gayunpaman, hindi agad nakalusot si Yezuan. Sa loob ng 3 araw nang ang pag-clone ng Sword God ay baliw na binugbog, ang Diyos ay sinaksak ang ilang puwersa, at ang Divine Sword Art ay talagang nakabawi. Ang plano ni Yezuan ay gamitin ang Divine Sword Art minsan noong siya ay nasa ikapitong baitang walang hanggang emperador. Pagkatapos, gamitin ang Eternal Emperor Artifact na ibinigay ng 5 Elements Dao Group para ibalik ang paglamig, at sa wakas ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa ganitong paraan, maaari mong gamitin ang Divine Sword Art ng isang beses pa. Kung siya ay agad na makapasok sa ika-8 ranggo na Eternal Monarch, kung gayon sa mga bagay ng mga ninuno ng 5 elements daw, maaaring hindi niya mabawi ang oras ng paglamig. Pagkatapos ng napakaraming bagay, si Yezuan ay naging mas pino. Okay, fair na. Matapos marinig ang mga salita ni Yezuan, agad na tumango ang ninuno ng 5 elements road, at pagkatapos ay winalis ang 5 elements road na naging mga guho. Ang sekta ay wala sa ninuno ng 5 elementong Dao, na ibigay na niya ang lahat ng mga gawain sa mga matatanda. Hanggat siya ay makalusot, ang mga patay na ito ay mabubuhay na lahat. Dahil may tumulong na muling mabuhay, si Yezuan ang pinakamagaling, kaya habang nasa daan, ibinigay niya ang mga katawan ng mga disipulo, tagapag-alaga, at matatanda ng 5 elements Dao sa mga ninuno ng 5 elements Dao. Kabanata 2073 Demonyong may dugong Diyos. Pagkalipas ng ilang araw, kinuha ng ninuno ng 5 elements daw ang Sword God Clone at dumating sa isang teleportation formation. Ang teleportation array na ito ay maaaring direktang i-teleport sa paligid ng Scarlet Forest sa 7th layer.
Pagkatapos magsalita ng ninuno ng Five Elements daw, pinapatakbo niya ang teleportation formation. Ang delikadong lugar ng Scarlet Forest ay matagal na, kaya hindi pamilyar ang mga nakapaligid na eksperto, kaya gumawa sila ng isang teleportation formation. Wow! Pagkaraan ng ilang sandali, ang Sword God ay nag-clone at ang ninuno ng Five Elements na si Dao. Bago sila lumabas ng Teleportation Palace, nakaamoy sila ng madugong pabango. Lumabas ang dalawa, at sa harapan nila ay isang walang katapusang madugong kagubatan. Ito ang Scarlet Forest, sabi ng ninuno ng Five Elements Dao. Well, mukhang delikado, bahagyang tumanggo si Yezuan. Gayunpaman, mas mapanganib ang lugar, mas maraming kayamanan. Sunod, papasok ka. Kung makatagpo ka ng demonyong may dugong Diyos, aabisuhan mo ako kaagad. Kung malakas ang lakas, iiwasan natin ito, at ang mahihina ay babarilan ko, at ang ani ay hahatiin ng pantay. Sabi ng ninuno ng Five Elements daw. Hilera, bahagyang tumanggo si Yezuan, at pagkatapos ay pinapasok ang Sword God clone. Ang Diyos dugo na demonyo sa loob ay hindi bababa sa kalahating hakbang na dominasyon na antas, at sa kanyang kasalukuyang lakas, natatakot ako na hindi niya ito kayang ipaglaban. Sa makatuwid, sa simula, maaaring gamitin ni Yezuan ang mga kamay ng mga ninuno ng Five Elements daw upang makakuha ng ilang maling dugo. Sa oras na ito, nakapasok na si Yezuan sa madugong kagubatan. Ayon sa ninuno ng Five Elements daw, ang kulay dugong gubat na ito ay ang lugar kung saan nahulog ang isang huwad na Diyos, kaya't ang mga nakapaligid na halaman ay nagmutate at aatake sa mga mananakop. Talaga, kakapasok lang ng Sword God clone nang salakayin siya ng mga halamang ito na kulay dugo. Gayunpaman, ang mga halamang kulay dugo na ito ay mas masahol pa kaysa sa demonyong may dugong Diyos. Ang Sword God clone lang ang kayang mag-asikaso sa isang malaking lugar, at ang Five Elements Sword Attendant ang kalaban ng mga dagwang halaman na ito. Kapag nasunog, ito ay isang lugar. Sa umpisa ng kalsada, walang nakatagpo si Yezuan, kaya pinakawalan niya sina Shu Lao, He Jiao at iba pa upang tuklasin ang landas ng Diffusely. Ang ninuno ng Five Elements na si Dao ay sumunod sa likod ni Yezuan at kumilos ayon sa voice transmission ni Yezuan. Kaya lang, lumipas ang 3 araw. Sa unang 3 araw, ito ay nasa gilid lamang ng madugong kagubatan, at mula ngayon, maaaring mayroong isang demonyong may dugong Diyos. Sa katunayan, ang pinaka-gustong makilala ni Yezuan ay ang God-Blood Demon King, dahil mayroon siyang whole card sa kanyang kamay, na sapat na para patayin ang God-Blood Demon King. Maging ito ay ang Diyos dugong demonyo o ang Diyos dugong demonyong hari, silang lahat ay nagmula sa dugo ng mga huwad na Diyos. Ayon sa mga ninuno ng Five Elements daw, ang mga demonyong may dugong Diyos na iyon ay hindi nag-activate ng kanilang katalinuhan, at nakipaglaban sila ng may malupit na puwersa. Sa makatuwid, kung makikilala ni Yezuan ang Diyos dugo na Demon King, maaari niya itong patayin sa ilang segundo gamit ang Divine Sword Art. Gayunpaman, sa kasalukuyang estado ni Yezuan, maaaring hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na kumilos, at siya ay bugbugin ng may dugong Demon King na parang sandbag. Sa oras na ito, Little Master, narito, biglang sumigaw ang matanda. Sa susunod na sandali, si Yezuan ay direktang bumagsak sa kawalan at pumunta sa tabi ni Shu Lao. Pagkalapag ni Yezuan, nakita niya ang isang bangkay sa kanyang harapan. Ang bangkay na ito na pinutol ng matalim na sandata ang ulo ay patay na. Gayunpaman, ang tiyan kunling sa kanyang katawan ay hindi naalis. Parang pinatay ito ng demonyong may dugong Diyos. Hoy, mainit pa ang bangkay na ito, at hindi nagtagal at namatay. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ay nagpapakita na ang Diyos dugong demonyo ay nasa malapit. Di bale, kunin muna natin. Nagulat si Yezuan, kaya nakalimutan niya ang mahalagang bagay, iyon ay ang kolektahin ang bangkay. Pero sa sumunod na sandali, sumimangot siya. Ding, hindi makasingil. Biglang nag-prompt ang system. Hindi makapag-charge, ano ang nangyayari? Medyo kakaiba si Yezuan. Kung ito ay isang bagay na hindi maaaring kolektahin, ito ay may katuturan, pagkatapos ng lahat, may pagbabawal sa koleksyon. Gayunpaman, napakabihirang pa rin na ang mga bangkay ay hindi maaaring kolektahin. Dahil ang bangkay ay hindi matatanggap sa lugar ng paglunok, hindi ito tatanggapin ni Yezuan, ang tiyan kunring lamang.
Ang Chen Kun ring na ito ay nasa bangkay na ito, kaya kailangan itong habarin ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang makalapit, tumawag ka, biglang bumuhos ang malaking dami ng dugo mula sa bangkay na ito, at pagkatapos ay agad itong namuo at nabuo, na ikinamatay ni Yezuan. Ano? Labis na nagulat si Yezuan, at bago pa siya makapag-react, lumapit sa kanya ang anino ng dugo na ito, nagunat ng karit at nilaslas ito sa leeg ng clone ng Sword God. Huho! Ang Sword God clone ay lumipad palabas. Buti na lang at nagkaroon siya ng invincible body. Kung hindi, kahit na siya ay isang half-step master, siya ay napatay sa lugar. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan kung ano ito. Ito pala ang Diyos dugo na demonyo sa bibig ng mga ninuno ng 5 elements daw. Matanda, bakit hindi mo sinabi na ang demonyong may dugong Diyos ay maaaring magkaroon ng bangkay? Nagmamadaling ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses. Ano ba, wala akong alam dyan. Gulat na sagot ng 5 elements daw Patriarch. Siya ay pumasok ng mag-isa noon, at nakatagpo rin siya ng isang demonyong may dugong Diyos, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang bangkay. Gayunpaman, kamakailan lamang ay lumitaw ang demonyong may dugong Diyos na sinapian sa bangkay. Sa oras na ito, lumipad palabas ang Sword God clone at nakitang mayroong 3 patak ng dugo sa katawan ng Diyos dugo na demonyong ito, na nangangahulugang isa lamang itong First Order Early Stage God Blood na demonyo. Ding, patay na ang apoy na lumalamon sa unicorn. Kasabay ng paglipad ng clone ni Ye Jianshan, si Shu Lao ay pinugutan ng ulo ng malamantes na demonyong may dugo. Pagkatapos, muling pinatay ng demonyong may dugo si Yezuan. Sok-sok. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at binitawan niyang muli si Shu Lao at kinuha ang bangkay. Ang bangkay na ito ay isa ring half-step master bago siya mamatay. Ang half-step master ay pinagsama na ang 99 destiny at ang Dao fruit sa isang Dao heart, kaya walang eternal destiny stone sa kanyang katawan. Gayunpaman, bilang isang half-step master, bakit walang eternal destiny stone sa Chen Kun ring? Sa sandaling ito, nilalamon ni Yezuan ang mga walang hanggang destiny stone na ito. Bagamat nabigo siyang makalusot, marami rin siyang pinagbuti. Gayunpaman, hindi pa rin ito ang kalaban ng demonyong may dugong Diyos sa kanyang harapan. Ang mga demonyong may dugo ng Diyos ay nahahati din sa mga kalakasan. Ang Diyos dugong demonyo na binago ng isang patak ng pseudo-Diyos na dugo ay ang pinakamahina, na sinusundan ng 2 patak at 3 patak. Ang Diyos dugo na demonyo sa harap ni Yezuan ay isang Diyos dugo na demonyo na binago mula sa 3 patak ng pseudo-God na dugo, at ang lakas nito ay napakakaiba. Sa panahon kung kailan marahas na binugbog ang Sword God clone, sa wakas ay dumating ang ninuno ng 5 elements daw kasunod ng tunog, at pagkatapos ay gumawa siya ng buong pagsisikap na labanan ang demonyong may dugong Diyos na nasa harapan niya. Gayunpaman, ang labanang ito ay iba sa alam ni Yezuan. Matanda, hindi mo ba sinabi na ang demonyong dugo Diyos ay hindi maiiwasan ang pag-atake? Hindi mapigilan ni Yezuan na magtanong. Ang mga demonyong may dugong ito ay unti-unting nabuksan ang kanilang katalinuhan. Galit na sigaw ng ninuno ng 5 elements daw. Ang nakatagpo niya noon ay talagang isang clumsy God Blood demon na hindi umiiwas. Ngunit ngayon, nakatagpo siya ng isang halimaw na may dugong Diyos tulad ng isang hayop, at siya ay matalino na. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyang Diyos na demonyo ay mas mahirap harapin kaysa dati. Sa kabutihang palad, ang mga ninuno ng 5 elements daw ay nagpino ng 5 patak ng pseudo-God na dugo, kasama ang kapangyarihan ng 5 elemento, ang lakas ay medyo malakas. Pagkaraan ng ilang sandali, pinasabog niya ang Diyos ong demonyong ito hanggang sa mamatay. Kabanata 2074, Pseudo-God Blood. Habang nakakalat ang Diyos dugo na demonyo, ang 3 patak ng huwad na dugo ng Diyos sa Diyos na demonyo ay lumabas din. Nang makita ito, mabilis na binalot ng ninuno ng 5 elemento na si Dao ang isang patak nito ng banal na enerhiya. Nakapaghanda na si Yezuan. Nang mamatay ang demonyong may dugong Diyos, mabilis siyang sumilip at kinuha ito mula sa hangin. Ding, hindi makasingil. Sa kasamaang palad, ang iba pang 2 patak ng pseudo-God na dugo ay hindi makolekta. Bago bumagsak ang tunog ng system alert, ito ay naging ulap ng dugo at tumangay patungo sa hilaga.
Noong una, naisip ni Yezuan na direktang gamitin ang God-level devouring system upang kunin ang pseudo-God blood na ito, ngunit ngayon ay tila hindi na ito posible. Kung gusto mong kunin ang divine blood na ito, kailangan mo muna itong balutin ng banal na kapangyarihan, tulad ng mga ninuno ng 5 elements daw, upang maiwasan itong mawala. Gayunpaman, si Yezuan ay isa lamang ikapitong baitang walang hanggang emperador at hindi ito magagawa sa ngayon. Sa oras na ito, ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay dinadalisay ang dugo ng mga huwad na Diyos. Tumingin si Yezuan sa kanyang likuran at hindi maiwasang magkaroon ng pag-iisip sa kanyang puso. Pinapino ng matandang ito ang pseudo-God blood. Ngayon kung gagamitin ko ang Divine Sword Art, baka mapatay ko siya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang lakas ng mga ninuno ng 5 Elements Road ay hindi masama, at kaya niyang linisin ang mga Diyos at dugong demonyo. Kung gagamitin mo ang Divine Sword Art para patayin siya, magkakaroon ng isang mas kaunting thug, at isang mas kaunting cooldown ng Divine Sword Art. Siyempre, kung nabigo ang sneak attack, ang pakikipagtulungan ay maaaring bye-bye. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yezuan na tingnan muna. Makalipas ang mahigit 1 oras. Huho, sa wakas tapos na. Nakahinga ng maluwag ang ninuno ng 5 elemento na si Dao at tinanggap ang pseudo-god na dugo sa Chenkun Ring. Sa katunayan, sa proseso ng pagdadalisay ng pseudo-god na dugo, nagbabantay din siya sa paligid niya. Dahil may madugong kagubatan sa paanan, kung mapatay ang isa pang demonyong may dugong Diyos, napakadelikado. Sa oras na iyon, ang patak na ito ng huwad na banal na dugo ay mawawala sa pagitan ng langit at lupa tulad ng naunang 2 patak. Older guy, it's a pleasure to cooperate for the first time, but, gusto mo bang ipakita muna sa akin itong patak ng pseudo-god blood? Sabi ni Yezuan na may singkit na mga mata. Bagamat natuklasan mo ang demonyong may dugong Diyos, ngunit kung wala ako, gusto mo ring patayin ang demonyong may Diyos na dugo. At ang patak ng dugong Diyos na demonyong ito ay kinuha ko, kaya dapat ibigay muna ito sa akin. Malamig na nguso. Nang marinig ito, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, nagkibit balikat, at sinabing, kung ganoon nga, ibibigay ko sa iyo itong patak ng peking dugo. Kasabay nito, ang ating pagtutulungan ay tapos na. Ikaw, nagulat ang ninuno ng 5 Elements Dao, ngunit hindi niya inaasahan na banta siya ni Yezuan sa bagay na ito. Huwag kang masyadong agresibo, ang matanda ay isang taong nakapasok sa Scarlet Forest. Kung wala ka, makukuha ko pa rin ang huwad na dugo ng Diyos. Sabi ng ninuno ng 5 Elements Dao. Biruin mo, ang kahalagahan ng isang patak ng maling dugo ay hindi maihahambing sa buong 5 Elements Dao. Paano magiging posible para sa kanya na ibigay ang pseudo-god blood kay Yezuan? Kung ganoon, Falem. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, diretso niyang sinira ang kawalan at naghanda na umalis. Ang unang kooperasyon ay hindi kasiya siya, kaya hindi na kailangan ng kooperasyon. Sandali, ang ninuno ng 5 bituin ay nagpino ng isa pang patak. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ko ito ibigay sa kanya? Sa halip, mas mahusay na umalis sa lalong madaling panahon, upang hindi makaramdam ng hindi balanse, gumuhit ng tibak at mabilis na putulin ang mga ninuno. Nang makitang gusto na talagang umalis ni Yezuan, ang ninuno ay natigilan saglit. Pagkatapos mag-isip ng mabilis sa kanyang puso ng ilang sandali, sumigaw siya, "Hold on." Paano? Lumingon si Yezuan at sinabi, "Boy, pseudo-god blood is a good thing, huwag mong iwawala." Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay nagpasya sa wakas na ikumpromiso at ibinato ang isang patak ng dugo ng huwad na Diyos kay Yezuan. Gayunpaman, ang patak na ito ng pseudo-god na dugo ay hindi ang isa na pinino lamang. Ang patak na ito ay nakuha ng ninuno ng 5 Elements Dao maraming taon na ang nakalilipas, at hayaan ng 5 Colors Divine Stone na buksan ang 5 Elements or Vein, kaya ang enerhiya ay mas mababa kaysa sa patak na kinuha lamang. Natuklasan din ito ni Yezuan, ngunit hindi siya gaanong nagsalita, tinanggap na lamang ang patak na ito ng maling dugo. Maligayang kooperasyon. Ngumiti si Yezuan. Sa katunayan, hindi niya sinusubukang lumayo, ngunit talagang gusto niyang umalis. Kung aalis siya, malaking bagay na bumalik at mag-upgrade. Hanggat siya ay makapasok sa ika-9 na ranggo na Eternal Monarch,
kung gayon ay hindi siya maaaring makakuha ng isang foothold sa Scarlet Forest. Gayunpaman, ito ang pinakamahusay para sa mga ninuno ng 5 elements daw na magkompromiso, dahil makakatipid ito ng maraming oras. Ding, nakalunok ang host ng isang patak ng maling dugo. Nilamon ni Yezuan ang mahalagang patak ng huwad na dugo na ito nang walang sinasabi. Oo, ito ay upang lamunin. Ang patak na ito ng pseudo-god na dugo ay nilamon ng sistema ng phagocytosis sa antas ng Diyos at naging isang malaking bilang ng mga kristal na lumulunok sa antas ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pag-condensate ng Dao-Heart at paglusot sa kalahating hakbang na dominasyon, maaari kang makalusot sa first-rank half-step domination gamit ang pseudo-god blood. Sa makatuwid, ang patak na ito ng maling dugo ay walang epekto sa kaharian ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos niyang i-convert ito sa isang kristal na lumulunok sa antas ng Diyos, marami siyang magagawa. I didn't expect so many God-level swallowing crystals, cool. Ang puso ni Yezuan ay namumulaklak sa kagalakan. Sa God-level devouring system, maraming bagay ang maaaring palitan, tulad ng divine elixir, ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang kay Yezuan sa kasalukuyan. Sa makatuwid, ginawa ni Yezuan ang lahat ng mga kristal na lumulunok sa antas ng Diyos sa isang malaking bilang ng mga 5 elementong bato ng Diyos, at pagkatapos ay pinalakas ang 5 elementong sword attendant. Ding, matagumpay na napalakas ang 5 elements swordsman. Sa isip ni Yezuan, isang system prompt ang tumunog. Ang 5 elements sword attendant ay ang pinakamakapangyarihang sword attendant ni Yezuan sa kasalukuyan. Pagkatapos ng pagpapalakas, ang kanyang lakas ay tumaas ng higit sa 3 beses. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang patak ng maling dugo. Agad namang hiniling ni Yezuan ang 5 elements swordsman na magsanay kasama si Shulao at iba pa sa Swallowing Space. Bilang resulta, madaling pinugutan ng 5 elementong swordsman sina Shulao, Heijiao, at ang undead swordsman. Kahit na sa pagdagdag ng Black Gold swordsman, pareho ang resulta. Malakas, sobrang lakas. Kung makakuha pa ako ng ilang patak ng false god blood, ang lakas ko ay maaaring malapit sa ninuno ng 5 elements daw, at pagkatapos ay hindi ko na kailangang makipagtulungan sa kanya. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, humiwalay siya sa ninuno ng 5 elements daw at nagpatuloy sa paggalugad sa daan. Ang lahat ng mga bangkay na nakatagpo sa mga kalsadang ito ay tinanggap niya sa devouring space. Ang lahat ng ito ay kalahating hakbang na dominasyon level na mga bangkay. Gayunpaman, ang kaharian ng mga bangkay na ito ay hindi mataas, at walang banal na dugo sa singsing ng Chenkon. Sa ika-7 araw, muling nakatagpo si Yezuan ng kakaibang bangkay. Umakyat si Yezuan upang subukan ng hindi nagsasalita. Tamang-tama, sa bangkay na ito, mayroong isang demonyong dugo Diyos na nakatago. Bang! Na-knock out ang Sword God Throne, ngunit kasabay nito, pinakawalan niya si Shulao, sa tabi mismo ng bangkay. Tumanggap. Ang bangkay na iyon ay tinanggap ng matandang puno sa lugar na nilalamon. Hoy, mayroon talagang isang patak ng pseudo-god blood, at ito ay isang malaking kita. Sa sandaling ito, biglang nagningning ang mga mata ni Yezuan. Kalimutan ang walang hanggang Destiny Stone sa loob, at nakakuha pa ng isang patak ng pseudo-god blood, cool. Sa sandaling ito, nilamon niyang muli ang patak ng pseudo-god na dugo, at pagkatapos ay ipinagpalit ito sa 5 Elements Divine Stone para palakasin ang 5 Elements Sword Attendant. Kahit na ang lakas ng 5 Elements Swordsman ay hindi na bumuti gaya ng dati, ito ay napakahusay pa rin. Kabanata 2075 Kalahating hakbang na dominasyon. Demonyo bang may dugong Diyos, hindi ako naniniwalang hindi ka nito kayang patayin. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at si Megatron ay naging isang beast flock. Sa sandaling lumitaw ang beast god flock, bumaba ng 80% ang lakas ng god blood demon. Ang demonyong may dugong Diyos na ito ay hindi tao, kaya walang silbi sa kanya ang epekto ng katawan ng Diyos ng espada. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Beast God Bell ay kayang pigilan ng 80% ng kanyang lakas. Sa isang iglap, ang bilis ng demonyong may dugong Diyos ay lubhang nabawasan, at pagkatapos ay umatake si Shulao at ang iba pa.
Marahil ay narinig ng ninuno ng Five Elements Road ang kilusan, at mabilis itong nalutas. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, sa pagkakataong ito, nagpasya siyang gamitin ang Divine Sword Art. Gayunpaman, ang lakas ng demonyong may dugong ito ay hindi masama. Sa harap ng pagkubkob ng karamihan, mukhang madali pa rin itong gamitin, at pinutol pa nito ang matandang puno, ang itim na sungay, ang itim na gintong eskrimidor, at ang undead na eskrimidor hanggang mamatay. Boom! Sa oras na ito, hiniwa ng demonyong may dugo ang 5 elemento ng karit. Sa kabutihang palad, ginamit ng Five Elements Swordsman ang kapangyarihan ng Five Elements para resolbahin ang karamihan sa mga pag-atake, kung hindi ay papatayin siya ng demonyong may dugong Diyos tulad ni Shulao at iba pa. Tumawag ka. Nang makitang ang Sword Servant ng Five Elements ay hindi patay, ang Diyos-Diyosong demonyo ay sumugod kaagad, handang bumawi para dito. Sa oras na ito, banal na sword art, nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at direktang nil-arrow niya ang kanyang whole card. Isang mapa ni Langit na Divine Sword ang nalaslas sa ilalim ng ulo ng Five Element Sword Attendant. Sa tamang panahon, ang Divine Blood Demon na ito ay tumangay sa harap ng Five Element Sword Attendant. Kanya, ang espadang ito ay hinati sa 2 bahagi ang dugong Diyos na demonyo at ang 5 elemento ng espada. Kasabay nito, mabilis na nilamon ni Yezuan ang mga Eternal Emperor artifact na iyon, na pinanumbalik ang cooldown ng Divine Sword Art. Kaagad, pagkatapos, kinain niya ang Eternal Destiny Stone. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at sa kasalukuyan ay ang ika-8 ranggo na Eternal Monarch. Realm, Breakthrough Direkta, at ito ang rurok ng ika-8 ranggo na walang hanggang emperador. Isang hakbang na lang, maaari kang makapasok sa ika-9 na ranggo na walang hanggang emperador. Realm Breakthrough, ang bilis ni Yezuan ay mas mabilis din, at bago lumabas ang 3 patak ng False God Blood, siya ay tumawid. Mabilis niyang binalot ng banal na kapangyarihan ang isang patak ng pseudo-god na dugo, at pagkatapos ay pinino ito gamit ang sistema ng paglunok sa antas ng Diyos. Tulad ng para sa iba pang 2 patak ng pseudo-Diyos na dugo, ang mga ito ay naglaho sa pagitan ng langit at lupa, naging 2 patak ng dugo at tumangay sa malayo. Ding, matagumpay na napino ang pseudo-god blood. Nag-prompt ang system. Huho, sa aking kaharian, medyo nag-aatubili na balutin ang pseudo-god na dugo ng banal na kapangyarihan. Mabuti na lang at malakas ang bilis ng aking pagbawi, kung hindi, ang pseudo-god na dugo ay makakalusot sa banal na kapangyarihan sa susunod na sandali. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ika-8 ranggo na walang hanggang emperador, at ito ay lubos na mabuti na magagawang balutin ang pseudo-god na dugo ng banal na kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit nagawang balutin ito ng ninuno ng 5 elemento na si Dao ng higit sa 1 oras ay dahil isa siyang half-step master, at nakapagpino rin siya ng 5 patak ng pseudo-god blood. Paano maihahambing ni Yezuan? Ang pinagmula ng lakas ni Yezuan ay hindi banal na kapangyarihan, ngunit ang mga bloodline na iyon. Nakilala mo na ba ang demonyong may dugong Diyos? Nang matapos si Yezuan sa pag-iimpake, nagtanong ang ninuno ng Five Elements Road. Hindi, ito ay isang malakas na halamang duguan, sagot ni Yezuan. Ngayon, mayroon na siyang lakas para patayin ang demonyong may dugo, ngunit umaasa sa Magic Sword. Sa ngayon, isang cooldown na lang ang natitira sa Divine Sword Art, kaya kailangan pa rin niya ang ninuno ng Five Elements Dao. Ituloy. Nagsimulang magpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Iniisip niya na mas mabuting maghanap pa ng mga bangkay, para baka isa pang cooldown ng Divine Sword Art ang makatambak. Bilang karagdagan, naabot na rin niya ang rurok ng Eternal Monarch sa ika-8 ranggo, at maaari na siyang makapasok sa 9th rank Eternal Monarch. Sa oras na iyon, maaaring mayroon itong lakas upang labanan ang demonyong may dugong Diyos. Sumunod, ginalugad ni Yezuan ang kalsada sa loob ng 4 o 5 araw, ngunit sa kasamaang palad, habang nasa daan, nadatnan niya ang isang bangkay, at wala pa rin. Ayon sa pagsusuri ni Yezuan, ang bangkay na ito ay hindi pinatay ng mga kamay ng demonyong dugo Diyos, ngunit inatake hanggang sa mamatay ng kanyang sariling mga tao. Sayang naman, walang magawang umiling si Yezuan. Kung ang bangkay na ito ay pinatay ng isang demonyong may dugong Diyos, kung gayon maaari siyang makalusot sa ranggo na 9 na walang hanggang emperador. Gayunpaman, palaging may pagkakataon,
huwag mag-alala. Sure enough, the day after he moved on, may malakas na rumbling sound sa harap niya. Ito, may nag-aaway. Sa kagubatan na kulay dugo, ang tanging makakalaban ay ang makipaglaban sa demonyong may dugong Diyos, maliban sa hindi pagkakasundo at pag-aaway ng sarili nilang mga tao. Sa sandaling iyon, agad na sumugod si Yesuan. Pagdating niya, nakita niya ang dalawang figura, na nakikipaglaban sa isang demonyong may dugong Diyos. Ang dalawang taong ito ay isa lamang ranggo na kalahating hakbang na master, ngunit ang Diyos dugo na demonyo ay na-mutate mula sa 6 na patak ng pseudo-god. Na dugo, lakas, napakalakas, sok, mangingisda na naman ako. Ngumisi si Yesuan at tahimik na nanood. Nakita na talaga ng dalawang first rank at half-step master si Yesuan, ngunit si Yesuan ay isa lamang 8th rank Eternal Emperor. Isang himala na ang makapasok sa madugong gubat at hindi mamatay. Umaasa ka pa ba na tutulong siya? Kanya, hindi nagtagal, isa-isang namatay ang dalawang taong ito sa ilalim ng karit ng demonyong may dugong ito. Pagkatapos, ang madugong mga mata ng demonyong may dugong ito ay nahulog kay Yesuan. Tumawag ka, umihip ang hangin. Ang demonyong may dugong ito ay pumatay kay Yesuan. Haha, akin na ang mga bagay. Tumawa si Yesuan, at mabilis na pinakawalan si Shulao at iba pa, at iniligpit ang dalawang bangkay. Ang mga bagay sa Chen-Kun Ring ay sapat na upang maibalik ang Divine Sword Art ng isang beses, at sapat na para sa kanya na makalusot sa 9th rank Eternal Emperor, o maging sa 99 level Destiny, na siyang rurok ng 9th rank Eternal Emperor. Kaagad, hiniling niya sa 5 Elements Sword Attendant na harangan ang demonyong may dugong Diyos. Banal na Sword Art, gagawin muli ni Yesuan ang eksena ng araw na iyon. Pinugutan ng ulo ang demonyong may dugong Diyos at ang 5 elementong sword attendant ng magkasama. Gayunpaman, ang kapangyarihang labanan ng demonyong may dugong Diyos na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Nang bumagsak ang Divine Sword Art, pinatay lamang nito ang 5 element sword attendant, habang ang Divine Blood Demon ay nabali lamang ang isang braso. Araw, isang beses nasayang. Galit na nagmura si Yesuan at mabilis na ginamit ang mga bagay na iyon para ibalik ang cooldown ng Divine Sword Art. Susunod, gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ding, ang kasalukuyang Destiny level ng host ay 99. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at sa kasalukuyan ay ang 9th rank Eternal Monarch. Ding, mapipili ng host na lalamunan ng isang patak ng pseudo-god na dugo at makapasok sa first rank at half-step master. Nang tumunog ang system prompt, nagtaas ng kilay si Yesuan. Ang iba, kahit na maabot na ang 79 na grado ng tadhana, kailangan pa ring pagsamahin ang 79 na grade destiny sa Dao Fruit upang paikliin ang Dao Heart. Dao Xincheng, kung gayon ito ay isang half-step master, ngunit maaari lamang itong ituring bilang isang half-grade half-step master. Pagkatapos lamang mapino ang isang patak ng pseudo-god na dugo maaari itong ituring bilang isang first-grade at half-step master. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sistema ng paglamon sa antas ng Diyos ay direktang nakatulong kay Yesuan na mag-alis ng isang hakbang. Hanggat nakalunok siya ng isang patak ng pseudo-divine blood noong naghihintay siya sa tadhana ng 79, makakalusot siya sa first rank at half-step na dominasyon. Sa sandaling ito, nilamon ni Yesuan ang nakaraang patak ng maling dugo. Ding, ang host ay pinipino ang isang patak ng pseudo-god na dugo, ibinaon ito sa isip ng Daoist, at pumasok sa first rank at half-step master. Kabanata 2076 na mga ninuno sa pagputol ng espada. Sa tunog ng prompt ng system na ito, naramdaman lamang ni Yesuan na ang kanyang panloob na kapaligiran ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Lakas, umailan lang 20 beses. Haha, demonyong may dugo, tama ba? Biglang tumawa si Yesuan ng 3 beses, at pinakawalan sina Shulao at He Jiao, na nakalusot din sa half-step dominance level, pati na rin ang Black Gold Swordsman at ang Undead Swordsman. Para naman sa 5 element sword attendant, namatay na siya sa ilalim ng kanyang Divine Sword Art, at bukas na lang niya ito mailalabas. Boom! Ang lahat ay nakapasok sa first rank at half-step na dominasyon, at ang lakas ng kanilang pag-atake ay tumaas. Sabay-sabay na umatake ang lahat, direktang pinatay ang demonyong may dugong ito. Dapat mong malaman na sa pagkakataong ito, hindi man lang ipinatawag ni Yesuan ang Megatron,
kaya ang Diyos-Diyos na demonyong ito ay nasa isang estado na malapit sa tuktok nito. Mula sa walang hanggang emperador hanggang sa half-step master, ito ay talagang isang hakbang patungo sa langit. Ngayon, mayroon na akong kabisera upang magtatag ng isang foothold sa madugong kagubatan. Kahit na hindi ko kailangan ng magic sword, makukuha ko pa rin ang huwad na dugo ng mga Diyos. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangan pang makipagtulungan sa mga ninuno ng Five Elements Dao. Gayunpaman, hindi siya masyadong nasasabik, at may mas mahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Tumawag ka. Pagkatapos ng kamatayan ng Diyos-Diyos na demonyo na namutate mula sa 6 na patak ng pseudo-god na dugo, lumitaw ang pseudo-god na dugo sa katawan. Si Yezuan ay nagwalas na sa kanyang tagiliran, at direktang binalot ng banal na enerhiya ang 3 patak ng false blood. Ang ninuno ng 5 elemento na si Dao ay maaari talagang magbalot ng 3 patak ng maling dugo ng sabay-sabay, ngunit hindi siya makakapag-extract ng 3 patak sa parehong oras. Kung gagawin niya, maaaring hindi niya makuha ang isang patak sa dulo. Kung tutuusin, inaabot siya ng mahigit 1 oras pagdadalisay. Gayunpaman, iba si Yezuan. Pagkatapos niyang balutin ang 3 patak ng false god blood, hinayaan niya kaagad ang god-level swallowing system na pinuhin ito. Ang bilis ng pagkuha ay mas mabilis kaysa sa mga ninuno ng 5 elements Dao. Nagkataon lang na noong nauubusan na ng enerhiya si Yeshuan Sheng, ang 3 patak ng pseudo-god na dugo ay matagumpay na napino. Ang pagdadalisay ng 3 patak ng pseudo-god na dugo sa isang pagkakataon, kahit na ito ay isang pangalawang ranggo na half-step master, natatakot ako na hindi nito magagawa. Haha, 3 patak ng pseudo-god blood, ang cool. Ngumisi si Yezuan at direktang nilamon ang 3 patak ng pseudo-god blood. Gayunpaman, pagkatapos nalunukan ang 3 patak ng dugo ng huwad na Diyos, hindi gaanong bumuti ang kanyang lakas. Kakaiba, napino ko na ang 4 na patak ng pseudo-god blood, mas kaunti lang sa 5 patak ng mga ninuno ng 5 elements daw, bakit? Sinuri ito ng mabuti ni Yezuan, at agad na nagulat. Nima, kailangan ng 79 na patak ng pseudo-god na dugo para sa iba na makalusot mula sa unang ranggo at kalahating hakbang na dominasyon hanggang sa ika-9 na ranggo at kalahating hakbang na dominasyon na pick. At talagang kailangan niya ng 999 na patak. Ang pseudo-god blood na kailangan niya ay 10 beses kaysa sa ibang tao. Talagang tumatanda na, ang pseudo-god blood na kailangan ay 10 beses kaysa sa iba, pero maswerte, ang iba ay nagpipino ng 1 patak ng pseudo-god blood, hindi ko alam kung ilang taon ang aabutin, at sandali lang. Mabilis na nag-react si Yezuan. Siya ay may antas ng Diyos na sistema ng paglunok. Hanggat sapat ang pseudo-god na dugo, mabilis siyang makakalusot sa ika-9 na ranggo na immortal na master. Kahit na, isang huwad na Diyos. Nagkaroon ng labanan dito, at narinig din ito ng ninuno ng 5 elemento na si Dao na sumunod sa likod ni Yezuan, at agad na nagtanong. Hindi pa ako nakatagpo ng demonyong may dugong Diyos, ngunit maaari kang lumapit. Sinabi ni Yezuan sa ninuno ng 5 elements Dao. Hindi nagtagal, sumunod ang ninuno ng 5 elements Dao at tumingin kay Yezuan. Ngunit sa sumunod na sandali, kinilabutan siya. Half-step, master, nagulat ang ninuno ng 5 elements Dao. Sa simula, nang dinala niya si Yezuan sa Scarlet Forest, si Yezuan ay isa lamang pang 8 ranggo na walang hanggang emperador. Ngayon, nakalusot na talaga ito sa kalahating hakbang na dominasyon. Paano kaya yun? Old guy, I said that time that I would be able to cure you within a month. You think I'm exaggerating. Now, do you still think so? Ngumiti si Yezuan. Ito, napalunok ng laway ang ninuno ng 5 elements na si Dao. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ito ay isang katotohanan, dahil nakatayo si Yezuan sa kanyang harapan. Huwag mong isipin na makakalaban mo ako ng ganito. Ang ninuno ng 5 elements na si Dao ay malamig na bumantong hininga. Will it work? You'll know it after you try it. But what I'm sure about is that you have to pay the price of blood. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at direkta niyang pinakawalan ang ilan sa 5 elements sword attendants. Lahat sila ay mga half-step masters. Sa pagkakataong ito,
nabigla ang ninuno ng Five Elements daw. Sa kanyang kakayahan, hindi siya maaaring magdulot ng pinsala kay Yezuan. Ngayon ay nakaharap sa napakaraming half-step masters, sulit ba ito? Maglakad. Ang ninuno ng Five Elements na si Dao ay gumawa ng mapagpasyang desisyon, tumalikod at umalis. Nakakalungkot lang na nauuna na si Yezuan sa kanya, umiiwas sa likuran niya, at nang lumingon siya, nakakilos na si Yezuan. Kanya, isang liwanag ng espada ang kumislap, at ang ulo ng ninuno ng Five Elements Road ay itinapon. Mamatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, inalis ni Yezuan ang kanyang katawan at bamulong, sinabi mo sa akin ang sikretong ito, at hindi ko hahayaang mamatay ka ng walang kabuluhan. Sa hinaharap, bubuhayin kita, at pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa lumalamon na kalawakan. Mabuhay. Pagkatapos niyang magsalita, nilamon niya ang patak ng maling banal na dugo sa Five Elements Dao Patriarch Shen Kunring. Lakas, nagkaroon ng banayad na pagbabago. Ang iba ay isang ranggo at kalahating hakbang ang nangingibabaw, hanggat 11 patak ng dugo ng huwad na Diyos ay pino. At si Yezuan, ito ay 111 patak, kaya ang isang patak ng maling dugo ay may kaunting epekto sa kanya. Gayunpaman, mayroon siyang kakayahang lumamon na wala sa iba. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang naglalakbay sa madugong kagubatan. Ang Old Shu, Heijiao, Black Gold Swordsman, Undead Swordsman, at Five Element Swordsman ay maaari ding mag-isa para mangolekta ng false blood para kay Yezuan. Sa loob lamang ng ilang araw, nakolekta ni Yezuan ang daan-daang patak ng maling dugo, at pagkatapos lunukan ng lahat ng ito, naabot niya ang pangalawang ranggo na kalahating hakbang na dominasyon. Siyempre, ito ay dahil sa bilis ng pagdadalisay ng God-level devouring system, kung hindi, makakapag-extract lang siya ng isang patak ng pseudo-god na dugo sa isang pagkakataon. Pagpasok sa second rank half-step master, ang bilis ng pagpino ay mas mabilis, ngunit ang pseudo-god na dugo na kinakailangan ay pareho, at ang bilis ng aking pambihirang tagumpay ay malamang na mas mabilis kaysa dati. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Magiging mas mahirap para sa iba na pinuhin ang dugo ng pseudo-god. Bagamat kailangan niya ng 10 beses ang dugo ng pseudo-god, ang paglunok nito ay katumbas ng pagdadalisay, kaya hindi niya kailangang isaalang-alang ang problemang ito. Sa madaling salita, ang kalahating hakbang na dominasyon sa kaharian ay nangangahulugan na ito ay magiging mahirap sa simula, at ito ay magiging mas madali at mas madali sa ibang pagkakataon. And just like that, lumipas pa ang 2 araw. Sa kanyang pambihirang paraan, si Yezuan ay nanghuli at nakapatay ng malaking bilang ng mga demonyong may dugong Diyos, at pagkatapos lunukan ng maling Diyos dugo na kanyang nakuha, nakapasok siya sa 3 ranggo na kalahating hakbang na dominasyon. Sa oras na ito, iniisip niya kung papasukin ba ang bathala at manghuli ng demonyong may dugong Diyos. Gayunpaman, ito ay isang pag-iisip lamang. Ang bathala ay iba sa Sword God clone, at ito ay mamamatay, at ang Diyos dugo na demonyo sa kulay dugo na gubat na ito ay umaasa sa pisikal na pag-atake. Kahit na mayroong Ethereal God Armor at Black Gold God Armor, siya ay nasa panganib, kaya mas mabuting manatili sa labas. Kabanata 2077 General ng Demonyong May Dugong Diyos. Ngayon, nagawa ni Yezuan na pumatay ng higit sa 30 patak ng pseudo-god blood at naging isang god blood na demonyo. Gayunpaman, mula sa 30 o higit pang mga patak, maaari lamang siyang mag-extract ng wala pang 10 patak ng sabay-sabay. Sa makatuwid, mas mahusay na manghuli ng halos 10 patak ng demonyong may dugong Diyos, na mas mabilis. Kaya lang, ganito ang iniisip ng karamihan sa mga tao, at gumagala rin sila sa paligid ng Scarlet Forest. Gayunpaman, ang pinakanagustuhan ni Yezuan ay hindi ang manghuli ng mga demonyong may dugo, ngunit ang manghuli ng mga tao, dahil may mas marami o hindi gaanong huwad na dugo Diyos sa kanilang universe ring. Kailangan kong sabihin na sikat ang Scarlet Forest na ito, at maraming tao sa half-step master level. Eksakto, ang mga taong ito ay murang Yezuan. Sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, kahit isang 5th rank and half-step ruler ay kayang lumaban, at sa paligid na ito, siya ay langit. Walang nakaligtas sa mga taong nakita niya. Hindi nagtagal, nakapasok siya sa 5th rank at half-step dominance. Sa oras na ito,
ang banal na dugo na kanyang dinalisay ay lumampas sa 560 patak. Ang mga huwad na dugo ng mga Diyos na ito ay sapat na para sa 5 tao na makalusot sa kaharian ng dominasyon. Siyempre, ang pseudo-god na dugo ay madaling makuha, ngunit hindi madali ang pagdadalisay. Kahit na mayroon kang isang malaking halaga ng pseudo-god na dugo na hindi maaaring pinuhin, ito ay walang laman na usapan. Tuldok, tuldok, tuldok. Kanya, sa isang lugar sa Scarlet Forest, pinatay ni Yezuan ang isang third-rank at half-step master hapless ghost gamit ang isang espada. Tapos, nag-check lang siya. Caught, 10 patak lang ng false blood. Walang magawang umiling si Yezuan, at pagkatapos ay kinain ito ng diretsyo. Sa oras na ito, ang dami ng pseudo-god na dugo na kanyang kinain ay papalapit na sa 600, at sa higit na pagsisikap, maaari siyang makapasok sa pang-6 na ranggo at kalahating hakbang na dominasyon. Sa oras na iyon, pupunta siya sa panloob na bilog ng kagubatan na kulay dugo upang makita kung anong uri ng ibon ang hitsura ng haring demonyo na may dugong Diyos. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Sky, biglang naalala ang isang malakas na ingay, nakinig si Yezuan at nalaman niyang hindi maliit ang sukat ng labanan. Natatakot ako, ito ay isang labanan ng grupo. Hindi ko alam, tao ba sa tao, o tao sa Diyos-Diyos na demonyo. Anyway, gusto ito ni Yezuan. Sa sandaling iyon, tumano lang siya patungo sa pinanggalingan ng tunog, at pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang halos 20 figure na nag-aaway. Kabilang sa kanila, kalahati sa kanila ay mga tao, at ang kanilang mga kaharian ay pinangungunahan ng pang-4 at ika-5 ranggo ng kalahating hakbang, at isa sa kanila ang pang-6 na ranggo at kalahating hakbang na master. Sa kabilang banda, ito ay ang demonyong may dugong Diyos. Gayunpaman, kabilang sa mga demonyong may dugong ito, mayroon ding napaka-espesyal na malaking demonyong may dugong Diyos. Nakapit ako sa general na demonyong may dugong Diyos, mabilis kayong malulutas. Galit na sigaw ng half-step ruler ng ika-6 na ranggo. Nang marinig ito, tinitigan ito ni Yezuan at nalaman na mayroong higit sa 70 patak ng pseudo-god na dugo sa katawan ng malaking god blood na demonyo. Isang demonyong may dugong Diyos na nangingibabaw sa ika-7 ranggo. Hindi isang Diyos dugo na demonyo, ito ay dapat na isang Diyos dugo na demonyong general. Ito rin ang pinakamalakas na nakita ni Yezuan mula noong pumasok siya sa Scarlet Forest. Ang labanang ito ay napakatindi, at ang mga silhouette ng magkabilang panig ay kumikislap, na nagpasilaw kay Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos na panoorin ito ng ilang sandali, alam niya ang katapusan ng labanan. Ang panig ng tao, natatakot akong masira ito. Sa oras na ito, ilang mga Diyos at dugong demonyo ang pugutan na ng ulo ng kanilang mga kalaban. Ang sitwasyon ng labanan na orihinal na pantay-pantay, sa pagkamatay ng mga taong ito, ang balanse ay agad na nasira. Nagmamasid si Yezuan mula sa malayo, siya at ang kabilang partido ay nagkataon, at hindi na kailangang iligtas siya. Alam mo, mangangaso din siya, hayaan mo siyang maging tagapagligtas, anong biro mo? Ang kailangan niyang gawin ay maghintay na mamatay ang mga taong ito bago siya kumilos. Sa madaling salita, ito ay upang samantalahin ang mangingisda. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Kanya, isang malutong na tunog ang biglang kumalat, at tinitigan ito ni Yezuan at nalaman na ang pang-6 na ranggo at kalahating hakbang na master ay natalo pa rin ang ika-7 ranggo at kalahating hakbang na master level God Blood Demon General, at pagkatapos siya ay pinugutan ng ulo. Sa sandaling siya ay namatay, ang iba ay isang nagkakagulong mga tao, na agad na pinugutan ng ulo ng mga general ng demonyong may dugo ng Diyos. Sa lupa, may mga bangkay sa lahat ng dako. Sinulyapan ng demonyong dugo Diyos ang pares ng mga mata ng dugo, at pagkatapos ay naging isang sinag ng dugo at sumugod sa katawan ng pang-6 na ranggo at kalahating hakbang na pinuno. Sa susunod na sandali, sumugod na naman ito palabas. Gayunpaman, sa oras na iniwan nito ang bangkay ay naging isang mummified na bangkay. Pagkatapos, ginagamit nito ang parehong paraan upang maubos ang dugo mula sa lahat ng mga bangkay. Nang siya ay muling lumitaw, nakita ni Yezuan na ang dami ng pseudo-god na dugo sa katawan nito ay tumaas ng isang patak. Diyos, ang general na demonyong may dugong ito ay sumipsap ng dugo ng mga tao at naging pseudo-god na dugo. Nagtaas ng kilay si Yezuan, bahagyang nagulat. Anong nangyayari?
Gayunpaman, siya ay masyadong tamad na mag-alala, at diretsyong lumabas. Beast God Bell, ibigay mo sa akin ang bayan. Mabilis na tinawag ni Yezuan si Megatron, at sa isang iglap, ang mga demonyong may dugong Diyos na ito at ang general ng demonyong Diyos na demonyo ay napigilan ng 80% ng kanilang lakas. Tumawag ka! Tumawag ka! Tumawag ka! Agad siyang pinatay ni Shulao at ng iba pa. Tulad ng para sa Sword God Throne, lumiwanag na sila ng direkta sa likod ng general ng demonyong may dugong Diyos. Path! Sa isang iglap, isang malakas na pag-atake ang bumasag sa Diyos-Diyos-ong demonyo na isa lamang ikapitong ranggo at kalahating hakbang na master. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang 78 patak ng pseudo-god na dugo sa katawan ng Diyos-Diyos na demonyong ito ay naglaho lamang ng higit sa 50 patak maliban sa 10 o higit pang patak na binalot ni Yezuan ng banal na enerhiya. Ang iba ay nasa katawan pa rin ng general ng demonyong may dugong Diyos. Ding, matagumpay ang pagpino. Sa isip ni Yezuan, isang system prompt ang tumunog. Siya ay medyo nagulat, at pinilit ang pseudo-Diyos na dugo mula sa katawan ng Diyos-Diyos na demonyo, at pagkatapos ay tinipon ito. Itong mga pseudo-God na dugo, maaaring ang Diyos-Diyos na demonyong ito ay sumisipsip ng dugo ng mga tao at mag-condense nito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya nag-isip ng malalim, at direktang nilamon ang pseudo-God na dugong ito. Ding, ang host ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay, at sa kasalukuyan ay ang ika-6 na ranggo na half-step master. Muling bumangon ang kaharian ni Yezuan. Kung tutuusin, hindi na niya kailangan pang manatili sa madugong kagubatan, dahil ang mga taong nakarating na sa kanyang kaharian ay maraming dugong huwad na Diyos, at ang hirap ay dinadalisay. Gayunpaman, gusto niyang makita ang demonyong hari ng dugo Diyos, at ang lugar kung saan nahulog ang pseudo-Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa, maaaring may ilang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Kung hindi, ang mga hindi nagkukulang sa dugo ng mga huwad na Diyos, ano ang kanilang gagawin sa madugong kagubatan? Sapagkat, hindi ba ito ang pamana ng mga huwad na Diyos? Kaagad pagkatapos noon, pinatay niya ang mga demonyong hayop na may dugong Diyos at pinadalisay ang pseudo-Diyos dugo. Ang bawat isa ay maaaring magbigay sa kanya ng higit sa 10 patak ng pseudo-Diyos na dugo. Sa pagkakataong ito ay isang malaking panalo. Minsan lang, hayaan mo siyang makakuha ng maraming false blood. Sa oras na ito, biglang nakita ni Yezuan ang naglahong pseudo-god na dugo na naging tipak ng dugo at naanod sa malayo. Namilog ang mga mata ni Yezuan at nagpasya siyang sumunod. Gayunpaman, ang ambon ng dugo ay lumutang ng napakabilis na kahit ang banal na puwersa ay hindi napigilan, at nawala ito sa isang kisap mata. Gayunpaman, si Yezuan ay nagpatuloy sa paglipat sa hilaga, at nakatagpo ng ilang maling dugo sa daan, na lahat ay inani niya. Ang kanyang kasalukuyang kaharian ay ang pang-6 na ranggo at kalahating hakbang na master, at nakakakuha siya ng higit sa 10 patak ng pseudo-god na dugo sa isang pagkakataon. Hanggat nakapatay ka ng mas maraming demonyong may dugo, maaari kang gumawa ng panibagong tagumpay. Kabanata 2078 God Blood Demon King. Gayunpaman, nang ang dalisay na pseudo-sacred blood ni Yezuan ay malapit ng masira sa 800 mark, isang makapal na amoy ng dugo ang dumating sa kanyang mga butas ng ilong. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay, tinitigan ito gamit ang kanyang mga mata ng insight, at nalaman na mayroong daan-daang mga demonyong may dugong Diyos. Kumita ng maraming pera, agad namang nagningning ang kanyang mga mata. Kung napakaraming demonyong may dugong Diyos ang isa-isang pinatay, ito ay isang malaking kapalaran. Sa ngayon, hinayaan lang niyang lumabas si Shulao, at pagkatapos ay pumunta upang akitin ang demonyong may dugong Diyos. Sure enough, such a huge group, kung may gulo sa paligid, natural na hindi sila magsasama. Sa unang pagkakataon, 3 Diyos dugong demonyo lamang ang naakit. Pinatay ni Yezuan ang 3 demonyong may dugong Diyos, at pagkatapos ay kumuha ng 40 patak ng pseudo-god na dugo. Ding, ang host ay nakalusot, at kasalukuyang ang ika-7 ranggo na half-step master. 111 patak ng pseudo-god blood ay isang beses lamang mababasag. Kung papatayin ni Yezuan ang lahat ng mga demonyong may dugong ito, kahit papaano ay makakalusot siya sa kaharian ng dominasyon. Pagkatapos, hinayaan niya si Shulao na akitin ang ilang demonyong may dugong Diyos at patayin sila.
Pangatlong beses, ilang beses pa. Matapos ang pangatlong pagkakataon, ang kanyang kaharian ay nakalusot sa ikawalong ranggo na half-step master. Sa 10 higit pang demonyong may dugong Diyos, maaari silang makapasok sa pang-9 na ranggo at kalahating hakbang na dominasyon. Gayunpaman, sa oras na ito, tumawag ka, biglang may narinig na hangin sa tenga ni Yesuan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang iskarlata na karit na humahampas sa kanya. Cough! Ang kulay dugo na karit ay lasla sa leeg ng Sword God Clone, at ang malakas na puwersa ay agad na nagpalipad dito. Diyos ong demonyo na nangingibabaw sa kaharian. Naramdaman ito ni Yesuan saglit at natakot. Ang mga demonyong may dugong Diyos na nasa loob ay nasa ranggong 8 at kalahating hakbang na mga pinuno. Ngunit ngayon, nakakita na talaga siya ng isang demonyong may dugong Diyos na nangingibabaw sa kaharian. Hindi ito isang demonyong may dugong Diyos, ni isang general ng demonyong may dugong Diyos. Sa halip, ang Diyos dugong Demon King. Dahil hindi nakikita ni Yesuan ang demonyong may dugong Diyos na ito, at hindi niya alam kung ilang patak ng dugo ng huwad na Diyos ang nasa loob nito. Hindi ito ang Diyos dugo na Demon King, ano pa kaya ito? Fees, nakita ng Diyos dugo na Demon King na si Yesuan ay hindi napatay ng kanyang sariling karit. Ang kanyang mga dagwang mata ay umikot saglit, at ito ay naging isang kulay dugo na imahe at nilasla sa leeg ng Sword God Clone. Nabigo pa rin ang kutsilyong ito na masaktan ang Sword God Clone. Sa wakas nakilala kita, mamatay. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ng Sword God Clone, at agad na pinakawalan si Shu Lao at ang iba pa. Patayin. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yesuan ay si Shu Lao, He Jiao, He Jinjian attendant, at undead sword attendant ay lahat ay mahina sa isang suntok sa harap ng demonyong haring ito na may dugong Diyos, at sa isang kisap mata, lahat sila ay napawi, gawin. Maging ang 5-element swordsman ay agad na nahak hanggang sa mamatay. Napakalakas. Napabuntong hininga si Yesuan sa kanyang puso. Hindi ko alam kung anong klaseng kaharian ang narating ng demonyong haring may dugong ito. Laging napakalakas. Bang! 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 Sa susunod na labanan, ang clone ng Sword God ay palaging pasibo at walang kapangyarihang lumaban. Sa di kalayuan, ang mga demonyong may dugong Diyos at mga general na may dugong Diyos na demonyo ay nakatingin, dahil nililinas ng kanilang hari ang kalaban. Gayunpaman, gaano man kalakas ang Diyos na demonyong haring ito, hindi nito kayang saktan ng Sword God Avatar kahit kaunti. Sa oras na ito, ang dagwang mga mata ng demonyong hari ng dugong Diyos ay bumaling at naging isang sinag ng dugo at umalis, na kumikislap sa gitna ng grupo ng mga demonyong may dugong Diyos at mga general ng demonyong Diyos. Sa susunod na sandali, nakita ni Yesuan ang mga katawan ng mga demonyong may dugong ito na nagkawatak-watek, at ang peking dugo Diyos ay agad na sumanib sa katawan ng hari ng demonyong may dugo. Ang Diyos dugo na demonyong hari ay sumisipsip ng iba pang Diyos dugo na mga demonyo at pinahuhusay ang kanyang lakas. Nang makita ito, agad ding naunawaan ni Yesuan na maaaring na-activate na ng demonyong haring ito ang kanyang espiritual na karunungan. Sa makatuwid, alam niya kung paano sumipsip ng parehong uri, at pagkatapos ay palakasin ang kanyang sarili. Matapos masipsip ang napakaraming pseudo-god na dugo, ang lakas ng god blood na demonyong hari ay tumaas ng ilang beses, at agad siyang sumugod pabalik upang patayin ang Sword God Clone. Sayang at hindi masasaktan ang Sword God Clone. Grabe, napabuntong hininga si Yesuan sa kanyang puso, nag-aalangan kung gagamitin ang Divine Sword Art. Gayunpaman, ang bilis ng demonyong haring ito na may dugong Diyos ay mas mabilis kaysa sa kanya. At pagkatapos na masipsip ang iba pang mga reyna ng demonyong may dugong Diyos, ang bilis ay napakabilis na hindi niya ito maabyutan. Divine Sword Art, kung gagamitin mo ito ay magiging walang kabuluhan. Bukod pa, rito, kahit na pinugutan ng Divine Sword Art ang God Blood Demon King na ito, kukuha lang ito ng 1 dosenang patak ng pseudo-god na dugo, at ang mga kikitain ay hihigit sa mga pagkalugi. Huwag kang ang pakialaman, tara na. Naisip ni Yesuan sa kanyang puso na malapit na niyang alisin ang clone ng Sword God. Ngunit sa sandaling ito, isang system prompt ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon upang patayin ang Diyos dugong demonyong hari sa madugong kagubatan. Ang random na gawain ay na-trigger sa oras na ito. Patayin mo ang puwet mo, Pharaoh na.
Sa susunod na sandali, nawala ang target ng Godblood Demon King, dahil ang Sword God clone ay binawi ni Yezuan. Sa oras na ito, sa isang lugar sa labas ng Scarlet Forest, na-activate na ng Haring Demonyong may dugong iyon ang kanyang espiritual na karunungan, at alam niya kung paano hahayaan ang ibang mga demonyong may dugong Diyos na manghuli at pumatay ng mga tao para mapawi ang dugo ng huwad na Diyos, at pagkatapos ay siya mismo ang sumisipsip sa pag-promote ng demonyong dugo Diyos. Mukhang hindi ito napakadaling harapin. Tiningnan ni Yezuan ang Escarlata na pamatay na salita sa kalangitan, nag-iisip sa kanyang puso. Susunod, ang kulay dugo na kagubatan ay malamang na magiging isang impyerno. Kung sino man ang makakita sa demonyong hari ng dugong Diyos, tinatayang hindi marami ang makakaligtas. Ang Diyos-Diyos-ong demonyong hari ay nangangaso ng iba, kailangan ko lang siyang iwasan. Ngunit gusto kong makita, mas mabilis kang bumuti, o mas mabilis akong bumuti. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso na nabasag niya ang kawalan at muling pumasok sa madugong kagubatan. Sa susunod na pagkakataon, nagpatuloy siyang gumala sa kagubatan na may kulay dugo, nang huhuli sa demonyong may dugong Diyos. Wala pang isang araw, nakapasok siya sa 9th rank half-step master, at isang hakbang na lang ang layo niya sa kaharian ng master. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, tinitingnan ang Escarlata na pamatay na salita sa kalangitan, hulaan sa kanyang puso, anong kaharian ang haring demonyong iyon na may dugong Diyos. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip at patuloy na hinanap ang demonyong may dugong Diyos. Isa pang araw, ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang first rank master. Sa wakas ay nakapasok si Yezuan sa kaharian ng dominasyon. Kaya lang noong nasa half-step domination siya, kailangan niya ng 111 patak ng False God Blood para mag-level up, pero ngayong nakalusot na siya sa Realm of Domination, bawat level ay nangangailangan talaga ng 1,111 False Gods. Dugo, kaya naman, bumaba na naman ang kanyang breakthrough speed. Tapos na ang kaharian ng dominasyon, hayaan mo akong makilala ka sandali. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, at humakbang patungo sa Escarlata na pamatay na salita. Bago siya nasa Scarlet Forest, karamihan ay nakatagpo siya ng isang rank 9 at half-step na Dominator level na tao. Ngayong nakalusot na siya sa Domination Realm, halos maaari na siyang maging hari sa Scarlet Forest na ito. Siyempre, hindi niya alam kung gaano karaming Diyos-Diyos-ong demonyo ang naabsorb ng Diyos-dugong demonyong hari at kung anong kaharian ang narating nito. Gayunpaman, ang Sword God clone ay immortal pa rin, kaya paano kung magkita kayo sandali? Ang paggalaw ng Diyos Blood na Demon King ay hindi regular, ngunit si Yezuan ay gumagalaw sa isang tuwid na linya. Sa tansya niya, maaari niyang labanan ang Diyos Blood na Demon King na iyon. Hindi ko alam, sino ang mas malakas at sino ang mas mahina. Kabanata 2079 na nahati. Tumagal ng 3 araw para habulin ang Godblood Demon King. Sa 3 araw na ito, ang kaharian ni Yezuan ay bumagsak mula sa unang yugto ng unang ranggo na dominasyon hanggang sa gitnang yugto ng unang ranggo na dominasyon. Umabot na sa mahigit 1,600 patak ang bilang ng pseudo-god blood sa katawan. Ang katawan na pinalakas ng pseudo-god na dugo ay kasing solid ng bato. Kahit na ang imaginary god armor at ang black gold god armor ay hindi ginagamit, tinatayang kaya nitong labanan ang pag-atake ng 9th rank half-step dominance level God Blood Demon. Sa oras na ito, tinansya ni Yezuan ang distansya, at sa loob ng halos 1 minuto, makontak niya ang God Blood Demon King. Pagkaraan ng 1 minuto, sa wakas ay naabutan ni Yezuan ang demonyong hari ng dugong Diyos. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan ang dalawa. Fizz, ang buong katawan ng God Blood Demon King ay binubuo ng dugo, at ang tunog ng mabilis na pag-agos ng tunog ay parang makamandag na ahas na naglalabas ng sulat. Naon na nito ang katalinuhan, kaya nakilala nito si Yeshuan Lai. Sa simula, hindi nito pinatay si Yezuan, ngunit nakataka si Yezuan. Ngayon, nagkusa si Yezuan na pumunta sa pintuan, sakto lang. Tiningnan din ni Yezuan ang Diyos Dugo na Demon King at nalaman na ang katawan ng Diyos Dugo na Demon King ay lumaki ng hindi bababa sa kalahati. Ang lakas din yata mag-improve ng husto. Patayin. Sa ngayon, pinakawalan ni Yezuan sina Shulao at Heijiao at pinatay ang God Blood Demon King sa 3 direksyon. Tumawag ka.
Sabay-sabay na gumalaw ang dugo Diyos na Demon King, naging bugzo ng hanging Gorelia, una pinatay si Shu Lao, pagkatapos ay si Blackhorn, at pagkatapos ay nilaslas ng karit ang leeg ni Yezuan. Nakakalungkot lang na ang nataman niya ay hindi ang Diyos ni Yezuan, kundi ang Sword God clone. Napakalakas, ang lakas ng pag-atake ay nasa antas man lang ng dominasyon sa ikalimang ranggo. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Siya lang ang first rank master ngayon, at ang Godblood Demon King ay talagang ang fifth rank master. Ang bilis ba ng pagpapabuti na ito ay medyo masyadong mabilis. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nakapag-upgrade ng napakabilis dahil siya ay nagtataglay ng isang antas ng Diyos na sistema ng paglunok. Gayunpaman, hindi gaanong mahalaga. Digmaan. Boom! Ang Sword God clone ay patuloy na pinatawag sina Shu Lao at He Jiao upang labanan ang Diyos Blood Demon King. Para sa Black Gold Swordsman, Undead Swordsman at 5 Elements Swordsman, dahil magkakaroon ng cooling time pagkatapos ng kamatayan, pinananatili sila ni Yezuan sa standby at naghintay ng pagkakataon. Napakatindi ng labanan. Bagamat nakalusot na siya sa unang ranggo na dominasyon, ang lakas ni Yezuan ay ibang-iba sa lakas ng dugo Diyos na Demon King. Kahit na sa tulong ni Shu Lao at He Jiao, hindi mabubuo ang agwat. Humph, may trump card ako. Sa ngayon, direktang pinakawalan ni Yezuan ang Black Gold Swordsman, ang Undead Swordsman at ang 5 Elements Swordsman. Pagkatapos, makipagtulungan kina Shu Lao at He Jiao upang magsagawa ng hexagonal na pag-atake. Tumawag ka. Ang demonyong hari ng dugong Diyos ay hindi natakot, at tumangay patungo sa pinakamalapit na estremador na itim na ginto. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataon at ipinatawag si Megatron. Beast God Bell, sugpuin mo ako. Sa isang iglap, naging Beast Clock si Megatron. Sa susunod na sandali, ang Godblood Demon King na kagagaling lang sa Black Gold Swordsman na may scythe na handang umatake, ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan. Banal na sword art. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at inilabas niya ang nakakawasak ng langit na Divine Sword at bigla itong pinutol. Ang panlilinlang na ito, sinubukan niya ng maraming beses, dahil kung ito man ay ang Diyos-Diyos ong demonyo, ang Diyos dugo na demonyong general, o ang Diyos-Diyos ong demonyong hari sa kanyang harapan, lahat. Sila ay lumaban sa malapitan. Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng Diyos dugo na Demon King. Ang Divine Sword Art ay naglaslas at tumama sa Black Gold Sword Attendant, ngunit hindi nataman ang Godblood Demon King. Ano? Nagulat si Yezuan. Nalaman niya na ang Demon King of Divine Blood ay biglang tumaas ang kanyang bilis nang siya ay laslasin na ng Heaven-Shattering Divine Sword. Maglakas loob na magmahal, nagtatago rin ang demonyong hari ng dugong Diyos, at sa labanan ngayon lang, hindi nito ginamit ang buong lakas. Sa makatuwid, nabigo itong makawasak sa langit na Divine Sword. Gayunpaman, paanong walang backhand si Yezuan? Tumawag ka. Maraming mga pag-atake sa ruta na umatras ng Godblood Demon King. Sa kanila, ang pag-atake ng 5 Elements Swordsman ang pinakamatalas. Sa isang mahinang tunog, ang katawan ng dugo ng Godblood Demon King ay tinamaan ng pag-atake ng 5 Elements Sword Attendant, at sa isang iglap, ang katawan ng dugo ay nahati sa dalawa. Bingo! Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ang unang beses na nataman niya ang Godblood Demon King. Bagamat sinabing hindi nataman ang Divine Sword Art, napakabuti na nitong nagawang saktan ang Divine Blood Demon King. Ang Diyos Dugo na Demon King ay tinamaan ng pag-atake ng 5 Element Sword Attendant at nahati sa dalawa. Ang Pseudo-God na dugo sa kanyang katawan ay nahahati din sa dalawang bahagi. Gayunpaman, medyo nagulat si Yezuan. Nakita ko na ang dalawang kalahati ng Godblood Demon King ay hindi inaasahang nagbago ng hugis sa pamamagitan ng isang boom. Ngayon, may dalawang Diyos dugong demonyong hari. Siyempre, ang banal na dugo sa kanyang katawan ay nahahati sa dalawa. Hindi ka ba patay, halika ka ulit. Agad na nagutos si Yezuan ng pag-atake. Ang Godblood Demon King, na pinigilan ng Beast God Bell at nasugatan ng 5 Element Sword Attendant, ay kailangang hatiin, kaya natural na hamina ang kanyang lakas. Sa ilalim ng pag-atake ni Yezuan at ng iba pa, ang kanyang dalawang dagwang katawan ay muling nahati at biglang naging mahigit 10. Fuck, earthworm ka ba? Si Yezuan ay walang magawa. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na ang Godblood Demon King ay immortal,
kaya nagpatuloy siya sa pag-atake. Di nagtagal, nahati sa daan-daan ang demonyong haring ito na may dugong Diyos. Hindi ito ang punto ay ang daan-daang mga demonyong haring ito na may dugong Diyos na aktwal na nagsimulang magsanib, at sila ay nagsanib sa apat sa isang kisap mata. Gusto mo bang gumaling? Itinaas ni Yesuan ang kanyang mga kilay, mabilis na umatake, at hinati ang demonyong hari ng dugong Diyos sa hindi mabilang na mga bahagi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang demonyong hari ng dugong Diyos ay hindi na muling nag-condense, bagkus ay nagkalat. Daan-daang mga hari ng demonyong may dugo ang kumalat na parang mga alon ng tubig at tumakas kung saan-saan. Araw ko, ano ang dapat kong gawin? Si Yesuan ay walang magawa at hindi alam kung alin ang hahabulin. Kahit na ang Death Pursuit Order ay nawala pagkatapos ng split ng God-Blood Demon King. Sa desperasyon, walang pakialam si Yesuan, at hinayaan si Shulao at ang iba pa na magpadala. Daan-daang mga demonyong hari na may dugong Diyos, at sa wakas ay nadobol muli, ang bilang ay halos 1,000. Ang bawat Diyos-Diyos-ong demonyong hari ay may patak ng pseudo-Diyos dugo sa kanyang katawan, at ang kanilang sigla ay mas malakas kaysa sa ordinaryong Diyos dugo na mga demonyo. Sa huli, si Yesuan ay pumatay lamang ng 100 hari ng demonyong may dugo at nakakuha ng 100 patak ng maling Diyos na dugo. Ang hirap talaga, hindi mapigilan ni Yesuan na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung ngayon lang siya ang pangalawang ranggo na Panginoon, dapat niyang lutisin ang lahat ng mga hari ng demonyong may dugong Diyos. Sayang naman at first rank master lang siya. Ang sisihin, masisisi ko lang siya sa pagmamaliit sa kalaban, at dapat na siyang makalusot muli. Gayunpaman, ngayong nakalusot na siya sa first rank master, kung gusto niyang mag-upgrade, kailangan niya ng higit sa 500 patak ng pseudo God Blood, na hindi maliit na halaga, kahit 1 o 2 araw. Huwag kalimutan, si Yesuan ay gumagawa na ngayon ng mga random na gawain. Habang tumatagal para makumplito, mas mababa ang reward. Si Yesuan ay walang masyadong pakialam, at nagpa siya na ituloy ang munting demonyong hari ng banal na dugo, at nagawa niyang sirain ang isa-isa. Gayunpaman, pagkatapos makatagpo ang mga demonyong hari ng Diyos na ito ng iba pang mga demonyong may dugong Diyos at mga general ng demonyong may dugong Diyos, maaari silang sumanib at lumaki kasama nila. Pagkatapos, nagtitipon na naman sila. Muling isinilang ang dugong demonyong hari. Ding, Death Chase ang nagpapalabas ng target. Sa oras na ito, isang system prompt ang tumunog sa isipan ni Yesuan. Kabanata 2080 Su Family. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yesuan at nagmamadaling tumingin sa paligid. Tamang-tama, nakakita siya ng Escarlata na pamatay na salita sa langit. Sa sandaling ito, agad niyang pinatay ang nakaraan. Gayunpaman, naramdaman niya na ang bilis ng demonyong hari ng dugong Diyos ay tumaas ng husto sa pagkakataong ito, at tila na-absorb niya ang iba pang mga demonyong may dugong Diyos. Hindi ito ang punto ay na nang si Yesuan ay nasa kalagitnaan ng pagtugis, nalaman niya na ang Diyos dugo na demonyong hari ay talagang umalis sa kagubatan na kulay dugo. Umalis. Medyo nabigla si Yesuan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip at agad siyang hinabol. Sayang lang ang bilis ng demonyong hari ng dugong Diyos kaysa sa kanya, at patuloy na lumalawak ang distansya sa pagitan ng dalawa. Hinabol siya ni Yesuan sa loob ng 3 araw, ngunit naiwan ng hindi bababa sa 2 araw. Gayunpaman, sa ika-7 araw, sa wakas ay tumigil ang demonyong hari ng dugong Diyos. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na sumunod si Yesuan at pinaikli ang distansya. Sa wakas, nakarating siya sa isang malaking lungsod. Kakaiba, ang Diyos-Diyos-ong demonyong haring ito ay maaari talagang makapasok sa lungsod. Medyo nagulat si Yesuan, at pumasok din sa malaking lungsod na ito. Sinunod niya ang Death Pursuit Order para mahanap ito at napunta sa isang pamilya. Su pamilya. Siya ay nagtanong tungkol dito at nalaman na ang pamilyang Su ay ang malaking pamilya sa lungsod, at ang may-ari ng pamilya ay isang master ng ika-6 na ranggo na dominasyon na antas. May ganoong kalakas na tao, parang nakabalat kayo. Naisip ni Yesuan sa kanyang puso, umalis ka lang at maghanap ng pamilyang Su na may mababang kaharian, patayin sila at lunukan sila ng totoo at peking maskara. Siyempre, ang malas na maltong ito, hinayla siya ni Yesuan sa listahan ng muling pagkabuhay, at babayaran ito sa hinaharap.
Pagkatapos, nag-disguise siya bilang anak ng pamilyang Su na ito at pumasok sa tirahan ng Su. Ang demonyong haring may dugong ito ay nasa silangan. Matapos makapasok sa Su Mansion, yumuko si Yezuan sa silangan, ngunit nang lalapit na sana siya, may biglang hamarang sa kanya. Sumo, ito ang mansyon ng pinakamatandang Young Master, hindi ka dapat pumunta dito, umalis ka na dito. Biglang, isang malakas na sigaw ang tumunog sa tainga ni Yezuan. Nilingan niya ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita niya na ang tagapagsalita ay isang pangalawang ranggo na master level na disipulo ng pamilyang Su. Isang pangalawang ranggo na pinuno, maglakas loob na tumayo sa harap ko. Direktang minarkahan ni Yezuan ang kalaban ng Death Pursuit Order at lumipad sa likod ng kalaban. Sa susunod na sandali, ang ulo ng tao ay lumipad, at pagkatapos ay agad na natanggap sa paglunok na espasyo. Natatakot ako na hindi akalain ng disipulong ito ng pamilyang Su na ang kaharian ng pangalawang ranggo na master ng kanyang sarili ay agad na papatayin ni Sumo, ang 9th rank at half-step master. Ibinalita ni Yezuan ang kanyang sarili bilang mukha ng alagad ng pamilyang Su na ito at sabay na hinanap ang kanyang kaluluwa. Ang pinakamatandang Young Master sa bibig ng mga anak ng pamilya Su ay si Su Tai, ang anak ng patriarch ng pamilya Su, na kagagaling lang sa labas ng pagsasanay kahapon. Bukod dito, ang batang lalaking ito ng pamilyang Su ay nagkataong nakabangga si Su Tai minsan. Blood Eyes. Medyo nagulat si Yezuan. Nalaman niya mula sa mga alaala ng mga anak ng pamilyang Su na ang mga mata ni Su Tai ay itim, ngunit pagkabalik mula sa karanasang ito, ang kanyang mga mata ay naging madugong mga mata, at ang kanyang buong pagkatao ay iba. Sa makatuwid, masisiguro ni Yezuan na ang Su Tai na ito ay malamang napatay na, at ang sumasakop sa kanyang katawan ay dapat na ang Demon King ng Diyos at dugo. Sa sandaling ito, si Yezuan ay direktang tumuno sa langit, at pagkatapos ay naglunsad ng pag-atake sa Escarlata na pamatay na salita. Hoy! 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 Isang matalim na tunog ng pagkabasag ng hangin ang tumunog, at ang pag-atake ni Yezuan ay direktang nabasag ang bubong at nabasag. Bang! 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 Sa isang iglap, natalo ang pag-atake. Kaagad pagkatapos, tumalon si Su Tai, ang pinakamatandang Young Master ng pamilya Su, na naghahanap ng kasiyahan sa loob. Ikaw ba? Ang pares ng dagwang mata ni Su Tai ay tumingin kay Yezuan. Ikaw talaga. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay at sinabing, Haring demonyong may dugong Diyos, sa palagay mo ba kung angkinin mo siya, hindi ka makakatakas sa kamatayan? Haha, hindi mo ako pinatay noong araw na iyon, sa tamang panahon, ngayon ay makakapaghiganti ako sa araw na iyon. Malamig na bamantong hininga si Su Tai. Ikaw lang. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Totoo na makakahabol ka dito, ngunit kailangan mong makita kung nasaan ka sa iyong paanan. Sabi ni Su Tai, isa ka lang demonyong hari na sinapian ng pinakamatandang Young Master ng pamilya Su. Hanggat sinasabi ko ang katotohanan ito, sa tingin mo ba tutulungan ka o tutulungan ako ng pamilyang Su? Bahagyang nakakunot ang bibig ni Yezuan. Oo, kung gayon, sila na ang baalang maniwala sa iyo o hindi. Mula nang mapatay ko siya at angkinin siya, siya na ako, at ako ay siya. Gusto kong makita, ang ibang tao ay naniniwala sa iyo, maniwala ka pa rin sa akin. Sabi ni Su Tai, kung ganun, wala na tayong masasabi, mamatay ka na lang. Tumigil si Yezuan sa pagsasalita ng walang kaparirikan, at direktang ipinatawag sina Shulao at Heijiao upang sabay na salakayin si Su Tai. Ang kanyang lakas ay umabot na sa pangalawang ranggo na Panginoon habang siya ay nasa kalsada, at ang hininga ni Su Tai sa oras na ito ay ang pangatlong ranggo na Panginoon. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na hindi ito ganoon kasimple. Ang lakas ng demonyong hari ng dugong Diyos ay mas malakas kaysa sa pangatlong ranggo na Panginoon. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa Beast God Bell, malamang na hindi niya kayang linisin ang Diyos na demonyong hari ng araw na iyon. Talaga, nang magkasamang bumaril si Yezuan at silang tatlo, binaril din ni Su Tai. Siya ay naging isang sinag ng dugo, at agad na nilinis sina Shulao at Heijiao. Kasabay nito, maraming tao mula sa pamilyang Su ang tumalon sa langit at pinalibutan si Yezuan. Bago ka dumating, ninakawan ko na ang pamilya Su. Sa tingin mo ba ako lang ang Panginoon sa ikatlong ranggo? Ngumisi si Su Tai, at sa
Sumunod na sandali, nakaramdam ng matinding pang-aapi si Yezuan. Siyempre, ang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay walang silbi sa kanya. 6th grade master. Matapos maramdaman ni Yezuan ang malakas na hiningang ito, nagbago ang kanyang mukha. Ang Diyos dugong demonyong hari ay maaaring lamunin ang dugo ng huwad na Diyos upang mapabuti. Gaya ng sinabi niya, ninakawan na niya ang buong pamilya ng Su. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga Panginoon ng pamilyang Su ay sinapian ng Diyos ang demonyo na hinati niya. Sa madaling salita, ang pamilyang Su ang mundo niya ngayon. 6th rank master, sa kasalukuyang lakas ko, natatakot akong hindi ko ito kayang harapin. Tumingin si Yezuan sa paligid, tinitingnan ang grupong ito ng mga master ng pamilya Su na hindi bababa sa pang-apat na ranggo na mga master, at nag-isip sa sarili. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang maging mahiyain, dahil ito ang clone ng Sword God. Patayin. Kasunod ng utos ni Su Tai, lahat ng mga master, kabilang ang patriarch ng pamilya Su, lahat ay pinatay kay Yezuan. Kung ganoon, simulan na natin ang pagpatay. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at direktang ginamit niya ang domain ng God of War para hilahin ang isang master ng pamilyang Su na isang master sa ikalimang ranggo sa domain. Sa God of War domain, mas mataas ang level ng kalaban, mas mataas ang boost na makukuha ni Yezuan matapos siyang talunin. Noong araw ding iyon, ang haring demonyong dugo ng Diyos ay naputol sa kalahati, at medyo natigilan siya, kaya walang paraan para magamit ito. Ngayon, dapat niyang pugutan ng ulo ang dugo Diyos na Demon King. Anong nangyari? Nagtaas ng kilay ang Panginoon ng pamilyang Su na sinapian ng demonyong may dugong Diyos. Tumingin siya kay Yezuan na may kakaibang tingin. Bago siya makapag-react, tinipon ni Yezuan si Shu Lao at iba pa at pinatay sila. Sa isang iglap, ang 5th rank master ay binugbog ng isang grupo.